Umiiyak si Doña Cristina habang iniisip kung anong mangyayari sa kanyang anak kapag patay na siya. Nadiskubre niya kasi na meron siyang stage 5 cancer at tinaningan na ng doktora ng 1 taon. Solong anak lamang niya kasi ang 30 taong gulang na si Arturo at isang bulag. Nabulag ito nang maaksidente ito sa pagmamaneho noong nakaraang 5 taon. Sinabi ng mga doktor na wala ng tsansa pang bumalik ang paningin ng kanyang anak. Solong anak lamang din si Doña Cristina, kaya wala siyang mga kapatid na maaari niyang pag-iwanan sa kanyang anak kapag namatay na siya. Ang pamilya ng kanyang yumaong asawa ay hindi malapit sa kanila at alam niyang hindi aalagaan ng mga ito ang kanyang anak. Maraming beses niya nang ipinagkasundo si Arturo sa mga mayayamang babae, ngunit ang lahat ng ito ay umaayaw sapagkat ayaw raw nilang mag-alaga ng isang bulag na magiging pabigat lamang sa kanila. Kaya ngayon, araw at gabing umiiyak si Doña Cristina dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang pinakamamahala na anak. Isang araw, galing siya sa ospital dahil may kemo siya ng araw na yon. Pauwi na sila habang ipinagmamaneho siya ng kanyang personal driver. Nasa backseat na siya nakaupo at malungkot na nakatanaw sa labas ng bintana. Habang nakatulala at naiipit sa kalsada ay dumaan sa mga mata niya ang isang magandang babae na sa tingin niya ay isang homeless dahil sa napakagulo ng buhok nito at marumi na parang basahan ng suot nitong damit. Pinakain ng homeless ang babaeng ito ang isang matanda na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kitang-kita niya kung papaano inabutan ng dalagang matanda ng isang saging at matapos ay nagbigay naman ang dalagang ito ng tag-iisang saging sa iba pang mga homeless na naroroon. Umalis ang magandang babae at nakangiti namang nagbabay ang mga pulubi sa kanya. Base sa obserbasyon ni Doña Cristina ay masasabi niyang hindi kamag-anak ng naturang babae ang mga pulubing yon at ginawa lamang nito ang pamimigay ng saging upang gumawa ng kabutihan. Namangha si Doña Cristina sa ipinakitang kabutihan ng dalaga dahil maging siya ay kahit kailanman hindi siya namigay ng mga pagkain sa mga pulubi, ni ang pag-donate ng pera sa charity ay hindi niya ginawa dahil ang kanyang mindset ay malulugi siya kapag nagbigay siya ng pera. "Ano po yun, madam?" Tanong ng kanyang driver nang mapansing halos mabali ng kanyang liig nang sundan niya ng tingin ang papalayong magandang babae. "Wala, wag mo na akong pansinin," sabi naman ng Donya. Ngunit dudang personal driver niyang si Enrico. Napasilip si Enrico sa refleksyon ng side mirror ng sasakyan. Ang dalagang naglalakad papalayo ang kanyang nakita. Nagpatuloy na sa pagmamaneho si Enrico. "Napansin ko po, madam. Napakatagal ang titig niyo doon sa magandang babae na namimigay ng saging sa mga pulubi. Parang may gusto po kayong sabihin." "Nakita mo rin pala yun, Enrico. Nagandahan lang ako sa kanya. Sa kabila ng gusgusin niyang itsura, para bang hindi siya nababagay sa lansangan. Parang balak niyo siyang ipakasal kay Sir Arturo. Ikaw talaga. Basang-basa mo ang nasa isipan ko. Sa 20 years ko ba namang pagtatrabaho sa inyo? Parang kilalang kilala ko na ho kayo." "Well, hindi naman sa gusto ko siyang ipakasal. Pero naisip ko nang kung mapapangasawa niyang anak ko, siguradong mabibigyan niya ng magandang lahi ang anak ko. Isang gwapong lalaki at isang magandang babae. Siguradong magandang sanggol ang mabubuo nila." Bakit hindi niyo po pakiusapan yung babae? Malay niyo, pumayag siya." "Siya. Pero imposible. At saka ayokong isang mahirap ang mapangasawa ng anak ko." Napatingin na lamang si Enrico sa refleksyon niya sa rearview mirror ng sasakyan. Ang tingin ni Enrico na yon ay para bang hinuhusgahan siya. Husga na sinasabing sa ngayon ay hindi na siya dapat mag-inarte at manghamak ng mga mahihirap dahil wala namang maipagmamalaki ang kanyang anak na si Arturo.
Naunawaan naman ng Donya ang mapanghusgang tingin na yon ni Enrico sa kanya. Alam ko, Enrico. Oo na. Alam kong wala akong karapatang mamili ng mapapangasawa ng anak ko. Alam kong hindi ko dapat tinitingnan ng babae batay sa estado ng kanyang pamumuhay. Pero kilala kong mahihirap. Parang mga lintang mga yan na sumisip-sip ng yaman ng mga mayayaman. Di naman po siguro, madam. Alam niyo po ba, mas maganda pong mapangasawa ni Enrico ay isang mangmang kaysa sa isang edukado na galing sa mayamang pamilya. Kasi po yung mayamang edukado, pwede niyang isa ng anak ninyo. Nakawin ang yaman nito kapag wala na kayo. Pero kapag isang mangmang na walang alam sa batas, di niyo magagawa yun. May punto ang sinasabi mo, Enrico. Pero kung may gusto man ako mapangasawa ni Enrico, gusto ko ay yung busilak ang puso at mamahalin talaga siya sa kabila ng kapansanan niya. Ang problema po dyan, madam, hindi naman po natin malalaman kung ano talagang tumatakbo sa utak at puso ng isang tao. Madaliwong pikein ang aksyon para maipakita natin kung anong gusto nating isipin ng ibang tao tungkol sa atin. Pero yung nilalaman po ng puso, madam, hindi natin yung malalaman. Napabuntong hininga muli si Doña Cristina. Tama na naman ang sinabi mo, Enrico. Minsan hindi ko maisip na mas matanda ka pa sa akin dahil mas marami kang nasi-share na life lessons sa akin. Para bang mas marami kang pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Natawa naman si Enrico. Sigurado, madam. Kapag galing ka sa hirap, talagang marami kang mapagdadaan ng pagsubok. Napasandal na lamang ang Donya sa kanyang kinauupuan. Ganun ba yun? Ay, siguro nga. Baka nga tama ang sinasabi mo. Masyado kong naibuhos ang buong oras ko sa pagtatrabaho sa kumpanya. Sa puntong hindi ko na na-explore ang ibang aspeto ng buhay. Pero ano pa bang magagawa ko? Matanda na ako. May taning na ang buhay ko. Wala nang saysay pang pagsisihan ng lahat ng ito. Ang sabi po ng doktor sa inyo, 1 taon pa ho kayo mabubuhay, di ba? Bakit hindi niyo subukang mamuhay sa hirap? Magandang oportunidad po yun para makilala niyo yung dalagang gusto ninyong mapangasawa ni Sir Arturo. O anong ibig mong sabihin? Alam ko pong nakakatawa, pero suhestyon lang naman po ito. Bakit hindi niyo subukang magpanggap na pulubi rin? Sa ganoong paraan po, makikilala niyo talaga kung anong ugali ng babaeng yun. Alam niyo po, madali lang maging mabuti sa mga mayayaman. Pero kapag ang isang tao ay naging mabuti sa isang pulubi at mahirap, asahan niyo, tunay ang ipinapakita nitong kabutihan. Itinatak ng mabuti ng Donya sa kanyang isipan ang sinabing yon ni Enrico. Ilang araw niyang pinag-isipan kung gagawin niya ba ang suwestyon ng kanyang driver hanggang sa nakapagpasya na nga siya. Enrico, dalhin mo ko sa lugar na yon at gagawin ko ang sinabi mo. Magpapanggap ako bilang pulubi. Tama nga ang lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Madaling pikiin ang kabutihan ng mga mayayaman, pero hindi ang kabutihan ng mga mahihirap. Sabi pa ni Doña Cristina. Napangiti naman si Enrico dahil sa wakas ay ginawa na rin ng Donya ang kanyang mungkahi. Isang araw, nagpaalam si Doña Cristina kay Arturo. Arturo, anak, alam mo bang may nakita akong isang homeless na babae sa kalsada? Sobrang ganda niya. Namimigay siya ng saging sa mahihirap. Talaga po, ma? Bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Dahil gusto ko sana siyang mapangasawa mo. Kung okay lang sa'yo. Kahit sino po, ma. Ayos lang po. Basta alagaan niya po ako. At mamahalin ng totoo. Ngumiti si Doña Cristina at hinawakan ng pisngi ng anak na nakaupo sa sofa. Mawawala ako ng ilang araw dahil kailangan kong magpanggap bilang isang pulubi. Gusto kong malaman ang tunay niyang ugali at ang nilalaman ng puso niya. At malalaman ko yon kapag naging katulad din nila ako. Ayos lang po ba kayo, ma? Baka po delikado.
Pag-aalalang tanong ni Arturo sa may sakit na ina. Huwag kayong mag-alala, sir. Sasamahan ko po ang mama ninyo sa pagpapanggap niya bilang isang pulubi. Hindi ko po siya pababayaan. Ani naman ni Enrico. Nagulat naman si Doña Cristina dahil maging siya ay hindi inaasahan yun. Magpapanggap ka rin? Pagkumpirma ng Donya. Opo, madam. Babantayan ko kayo. Tama ang sinabi ni Sir Arturo. Mapanganib po sa kalsada. Baka ako kung anong mangyari sa inyo roon. Ba't ano naman ang mangyayari sa akin doon? Matanda na ako. Wala nang mananamantala sa akin. Pulubi ako. Kaya walang magnanakaw sa akin, hindi ba? Di pa rin natin masasabi, madam. Sa panahon ngayon, naglipa na ng masasamang tao. Wala na akong pinipili. Tanggapin niyo na po ang tulong ni Kuya Enrico, ma. Napabuntong hininga naman ang Donya. Ay, kayo na ang bahala. O sige na. Bueno anak, bukas na kami magsisimula. Mawawala kami ng ilang araw. Si Tinay nang bahala sa'yo, okay lang ba? Sige po, ma. Mag-iingat po kayo. Si Arturo ay 30 taong gulang na. 5 taon na siyang hindi nakakakita. Nagsimula ang kanyang pagkabulag dahil sa isang aksidenteng dinanas niya nang minsan siyang sumakay sa kanyang motorsiklo. Nabangga siya ng isang humaharurot na truck dahilan upang tumilapon siya ng ilang metro. Isang himala na nakaligtas siya sa aksidenteng yun. Ngunit kapalit naman nito ay ang kanyang pagkabulag. Maraming beses na siyang ipinatingin ng kanyang ina sa mga eksperto sa iba't ibang bansa. Ngunit iisa lamang ang sinasabi ng mga ito at yun ay wala na siyang pag-asang makakita. Kaya naman hindi na siya nagpumilit pa at tinanggap na lamang na habang buhay na siyang hindi makakakita. Kinabukasan, nagpaalam na nga sina Doña Cristina at Enrico. Pareho silang nakasuot ng sira-sirang mga damit. May dala silang isang bag kung saan nakalagay ang ilan sa kanilang mga kagamitan. Hindi sila nagdala ng pera, ngunit may dala silang ATM card para kung sakaling magutom sila, ayun na lamang ang gagawin nilang mode of payment. Sumakay sila sa isang jeepney kung saan sobrang siksikan. Never pang nakasakay ng jeepney ang Donya. Galing kasi siya sa isang mayamang pamilya at noong bata pa siya ay palaging ipinagmamaneho siya ng kanilang family driver. Kaya naman bagong-bago sa kanya ang karanasan na yun. Oy, dalawa pa! Alis na! Dalawa na lang! Sabi ng konduktor habang naghihintay silang mapuno ang sasakyan. Manong, anong dalawa pa? Punong-puno na itong sasakyan! Pagrireklamo ni Doña Cristina. May dalawa pa ho dyan, Lola. Kasya pa po yan. At sinong tinatawag mong Lola? Para sabihin ko sa'yo, 60 anyos pa lang ako. Lola, ang mga 60 anyos, Lola na ho yun. Pwes wag mo akong tatawaging Lola dahil wala pa akong apo. Naghahanap pa lang ako ng mapapangasawa ng anak ko. Ate-ate naman ang Lola na to eh. Nako. Ewan ko sa'yo, Lola. Siguro gutom lang yan. Nagsipasok pa ang 2 pasahero. Punong-puno na nga ang jeep at sobrang ipit na ang puwitan ng Donya. Ano ba naman to? Sobrang siksika naman dito, Enrico. Normal lang ho yun, ma'am. Ganito talaga ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Pero di na kami nagrereklamo. Dahil wala naman nung magagawa pa yun. Tinatanggap na lang ho namin, parte yun ng pang-araw-araw na pamumuhay namin. Ay, ganito pala maging mahirap. Kahit kailan hindi ko na-appreciate ang kotse natin. Ngayon lang, kung kailan nakasakay ako sa jeep. Ganun ho talaga yun, madam. Kadalasan, hindi ho natin na-appreciate ang mga bagay na sa simula pa lang, nasa atin na. Ma-appreciate lang ho natin yun kapag pinaghirapan na natin yung makuha. Hindi kaya kapag wala na yun sa atin. Napatingin na lamang sa kanilang mga pasahero dahil sa kakaiba nilang pinag-uusapan. Nagtataka ang mga pasahero kung bakit ang daming ate ng matanda na mukha namang walang kaya sa buhay.
bumaba sila sa parte kung saan nila nakita ang magandang dalaga noon. Anong gagawin natin ngayon, Enrico? Ani ng Donya, sabay tingin sa mga madudungis na tao sa kanyang paligid. Dito muna tayo, madam, hanggang hindi po natin nakakausap yung magandang babae. Sana'y mahanap natin siya kaagad dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatagal sa ganito. Hindi ako mabubuhay sa ganitong klaseng lugar. Ang dumi rito. Nasa isang iskinita na sina Doña Cristina at Enrico matapos makababa ng jeep na sinakyan nila. Nakasuot sila ng lumang damit, walang alahas, may konting uling sa pisngi para magmukhang madungi sila. Si Enrico naman ay ganoon din, gusgusin ng kanyang damit at umaalalay kay Doña Cristina habang naglalakad sa sidewalk. Doon lamang siya sa gilid, nag-uobserba kay Doña Cristina, handang rumesbak kung sakaling may panganib. Hindi makapaniwala ang Donya sa amoy, init at ingay ng kalsadang yon. Sanay siya sa malamig na aircon, mamahaling pabango at malalambot na kutsyon. Pero ngayon, nakaupo siya sa kariton, nakahawak sa isang supot na may lamang kakanin na nabili din nila sa sidewalk. Naghihintay sila sa muling pagdaan ng dalagang nakita niya noon. At ilang sandali pa, dumating na nga ang pinakaaantaya ng Donya, ang dalagang maganda na ninanais niyang mapangasawa ng kanyang anak na si Arturo. Magulo pa rin ang buhok ng babae, pero may liwanag sa mukha at matamis na ngiti habang inilalabas mula sa lumang bayong ang ilang piraso ng saging. Ayan, kain kayo mga nanay, mga tatay. Saging lang munang dala ko ngayon Pero alam nyo, masustansya ito. Maraming bitamina ito na makakatulong sa inyong katawan. Medyo mailap kasi ang swerte ngayong araw Kaya ito na muna Masayang bungad ni Donna sa mga pinapakain niyang pulubi araw-araw. Namangha ang Donya. Hindi ito scripted. Hindi ito para sa likes o followers ng isang vlogger. Tunay na malasakit. Mas gumanda pa nga ang babaeng ito sa kanyang paningin. Hindi naman glamorosa ang dating ng babae. Ganun pa rin naman ang klase ng kanyang pananamit. Gusgusin pa rin at mukhang wala talagang oras upang mag-ayos ng sarili. Gayon pa man ay lumitaw pa rin ang angking kagandahan dahil na rin sa kabutihang loob nito. Nang makalapit sa kanyang dalaga ay nagulat ito. Uy! May bago pala kayong kasama dito Hi nanay, ngayon lang kita nakita rito Gusto nyo rin po? Eto para sa inyo. Iniabot ni Donna ang isang hinog na saging sa bagong saltang matandang pulubi. Imbes na magreklamo na dagdagan ng kanyang pinapakain ay nagpasalamat pa ang dalaga. Naku, nadagdagan na naman ang pamilya natin dito. Nanay, dito na po kayo lagi Huwag po kayong mahihiya sa akin. Gawain ko na po kasi ito dito. At saka, masaya po ako. Nadagdagan na naman ang nanay at tatay ko rito. Hindi agad nakasagot ang Donya. Natigilan siya. Nahabag siya sa naging reaksyon ng dalaga. Marahil kung sinong nasa katayuan ng dalaga ay siguradong magrereklamo siya. Pero imbes na magsalita pa, ay tumango na lamang siya sa sinabi ng magandang dalaga. Salamat iha. Sa loob-loob ni Doña Cristina, unti-unti niya nang nakikilala ang babae na posibleng maging ilaw ng buhay ng kanyang anak. Simula na nga ito ng isang kakaibang pagsubok sa buhay ni Doña Cristina, isang mayamang ginang na nagbalat kayo upang mahanap ang babaeng may taglay na hindi ganda, kayamanan o katalinuhan kung hindi purong kabutihan ng puso para sa kanyang pinakamamahal na anak na si Arturo. Matapos magbigay ng pagkain si Donna, ay minabuti niyang maupo na muna sa gilid ni Doña Cristina para kilalanin pang mabuti ang bagong saltang matanda. Mula noong araw na nakita ni Doña Cristina ang dalaga na si Donna, hindi na siya muling umalis sa gilid ng sidewalk na yon.
Tuwing madaling araw, maaga siyang nakaupo sa dating posisyon. Bitbit ang isang lumang bag, suot ang makapal na sombrerong pangkalinga sa init ng araw at sa kanyang katauhan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lansangan, ang mga taong dumaraan at higit sa lahat ang pagdating ng dalagang si Donna. Walang palyang dalaga, laging may bagong pagkain para sa kanila, laging may bagong kwento. Laging may ngiti kahit halatang pagod at puyat mula sa pagtitinda ng kakanin at saging sa umaga. Naglalako rin kasi ito ng basahan sa kalsada sa pagsapit ng hapon. Hello world! Kumusta naman po kayo lahat dito? Nay Christina, hello po. Buti po nandito kayo. Akala ko po kasi hindi na kayo babalik dito eh. Masiglang bati ni Donna nang makita na naman ang matanda sa dati nitong pwesto. Umupo siya agad sa tabi ng matanda na para bang matagal na silang magkaibigan kung pakisamahan niya ang matanda. Napangiti na lamang ang Donya. Hindi masyadong umiimik at pilit na kinikilala ang babaeng dalagang kaharap niya. Hinahanapan niya ito ng mali kaya pilit niya munang inoobserbahan ang dalaga.